guys, Leia all. So, for today's video is mag-share ako ng experience ko for the first time na magpapakapirat sa PUP main. So, yes, I'm fourth year student from PUP and waiting for the grad na lang. So, first time kong ma-experience to sa pagpakapirat and you need to know this kasi syempre baka 'di ba kandaligaw-ligaw na tayo. So first ang aanuhin muna namin is transportation. So I'm from Laguna. Yes, so ang gagawin nyo, isasakay kayo sa Balibago, kung taga Laguna kayo, taga Binyan, ganon, taga Santa Rosa, kung dito kayo nag-aaral, ganyan. So, sasakay kayo ng Balibago. Pag sakay niyo yung Balibago, ang sinakyan namin is BBL. So, sakay lang kayo ng Ayala Buendia. Basta Ayala siya. Tapos, tanong nyo sa conductor. Yan. Tapos, iga-guide naman nila kayo kung sakaling, di ba, kung saan kayo bababa. Kasi, pagbaba ninyo, Guys, pagbaba automatic, ninyo sa madadaanan LRT, nyo. Tapos, may doon din yung makikita stop kayo doon na bus. Hilpuyat, akit Ng kayo ano, doon, yun, guys. LRT yun. So, pagdating Yes, yung LRT Hilpuyat, Bundia. bumaba Tapos, kayo sa Doroteo sa kanan yun Jose. ha, LRT Bundia ha. Tapos, pagkasakay ninyo doon is, di ba, train station kasi kami. So, dating yun ng Doroteo Jose is meron doong recto station. So, hindi naman kasi kayo, pagbaba nyo ng ano, kasi LRT, lalakad kayo sa bridge, medyo, ayun lang, kaya naman, medyo walking, ganyan. So, ayun. Then, pagkatapos doon sa recto station, akit kayo sa recto station, ayan. May hagdan naman kasi doon. Ayan, kahit saan kayo, kasi may kanang kaliwa, kahit saan kayo pwedeng pumasok doon. Kasi, same lang din naman sa taas. So, pagkadating nyo sa, ano, sa may recto station, ang train station naman na bababaan nyo is Pureza Station. Ayan talaga yung ano ng PUP, Pureza Station. So, pagbaba yun ng Pureza Station, ayan, lakad kayo sa kaliwa, pakaliwa. So, lakad lang kayo, mga konting lakad lang yan, guys. So, makikita nyo naman yung Polytechnic University of the Philippines na ARCO. Then, much better kung magsasakay kayo ng tricycle. Okay? So, ayun, kasi ano siya mahaba talaga siya, like 20 minutes walking simula doon sa arko ng Polytechnic. Arko pa lang yun, hindi talaga yun talagang mismong school. Arko pa lang kasi sa loob na yun kasi na doon yung PUP. So 20 minutes kailangan mag-walking ka ganyan 20 to 30. Kaya much better kung magka-tricycle ka. So nag-tricycle kami noon. Then, ayun, ang tricycle kasi doon, siguro mga ano ata yun, 25 pesos per head, 22. I don't think so, basta mga nasa ganun siya. So, ayan. Tapos, ayun, pagdating nyo doon, pag sinabi yung PUP, yung tricycle driver, ayun, ibababa na lang kayo doon sa PUP na Arco din, yung entrance ng PUP main talaga doon. So, pagbaba nyo doon, kailangan meron kayong ID, okay? Must have yon ID. Tapos, di ko pa nasabi yung mga documents na kailangan ninyo. Pero sabihin ko mamaya, para isang bagsakan na, ganon. Experience talaga yung nasabi ko. So, kailangan meron kayong valid ID. At kung meron man kayong kasama, yan, hindi taga PUP, ganon na student, ganon. Hindi sila papapasukin. Yan. So, kailangan meron kayo dala-dalang ID, student ID ng PUP para makapasok kayo. Kasi iso-surrender yung ID ninyo doon sa guard. Iso-surrender ba? Wait lang. Ay, oo, tama. Hindi siya iso-surrender. Parang i-check ka lang siya. Pero kapag meron kayong kasama na hindi taga PUP, is iso-surrender yon, ganyan. Alam ko, yun yung patakaran doon kasi strict nga yun. Pero pagdating naman sa pananamit doon, kasi napunta naman kami, hindi naman sila masyadong strict sa pananamit. Kasi meron naman ako nakita doon mga chill and cozy outfit, like, ganon, pantalon tas crop top, yan. May mga ganun pa. So,
Gano'n, as long as ayun, kasi ano lang naman yun, chill vibes naman kasi medyo summer summer kasi yung dating doon sa PUP, alam niyo naman guys. So, pero kailangan you look presentable naman kung ano 'di ba, kung mag-dress kayo, it's okay lang din naman kasi hindi naman sila strict sa pananamit doon. Kasi yun yung mga nakikita ko, oh. So, it means hindi talaga sila strict. So, ayan. So, pagpasok nyo doon sa PUP, yan, lakad-lakad na naman kayo, lakad-lakad, hanggang sa makapunta kayong UP Lagoon. Di ba kasi nakikita nyo yung, ano, yung statwa na mataas doon, yung statwa na yon. Yun, lakarin nyo simula doon sa PUP entrance hanggang doon. Tapos, pag nakarating na kayo doon sa mataas na yon na statue, papasok ulit kayo doon na parang Intramuros na bridge, papasok kayo doon. Kasi yun yung UP Lagoon, yun yung may mga Xerox print, tapos food park, ganyan, food stall, ganyan. So, ayan, mas maganda kung mayroon kayong dala talaga na extra. Actually nga, siguro, ang ma-estimated na gastos ninyo doon kung transportation naman is 500 pesos. Pero kasi may mga foods pa doon, so okay na siguro yung mga 300 pesos, 'di ba? Pero kung doon kayo magpapa-CD burn or ano, magpapa-print ganyan, kailangan talaga magdala na lang kayo ng siguro kung lahat-lahat estimated mo, pati yung mga expenses na magagastos nyo doon sa pa-print ko, 'di pa kayo nakapagpa-print, siguro kailangan gumastos kayo ng ano, mga siguro 1.5 ganyan, or siguro kung ano 1.5 na yung minimum tapos yung maximum 2K ganyan. Yun yung sakto pa lang doon ha. Wala pa yun, hindi pa kayo pumupunta sa mga sa ibang parts ng Manila kung sakaling magagalaman kayo ganyan. So parang ganun is parang sakto lang yung ganun, 'di ba? Ano, bali 1.5 to 2K kayo per head. Para sure, mas maganda yung sobra, guys. Sobra, itodo nyo na. Basta ayun, mahal din kasi magpa-print doon eh. Lalo na kung wala kayong ano, kung makapal ipapa-print ninyo, kung wala pa kayong print na manuscript, ganyan. So, ayun, move on na tayo doon. So, ayan, meron naman kasing pa-CD burn doon, kaya kung sakali di pa kayo nakakapag-pa-CD burn, di ba? Kasi ang alam ko 70 to 80 pesos yung pagpapa-CD burn. So, ayan, maganda kayo. Tatlo ang ipapa-CD burn nyo eh. Tapos, ayun, so move forward tayo. Naligaw kami, guys. Pero fourth floor siya. Yung ano, pupunta kayo sa research. May nakalagay kasi doon. Wait lang. So, guys, pagpunta nyo doon sa PUP, ayan, sa mismong campus, noon, fourth floor yon. Tapos, pagdating sa fourth floor, kanan, tapos kaliwa, sa may dulo. Tapos makikita nyo yung intellectual property management. So, pag pumunta kayo doon, kailangan meron kayong brown long expandable envelope kasi doon nyo siya ilalagay yung mga requirements na kailangan ipasa. So, 4 branches lang yon ha. Sa amin, PUP, hindi ko alam kung anong color, pero hindi ko lang alam kung napicturan ko yon yung banda yun, kung anong kulay sa kanila. Pero 4 branches, guys, brown expandable envelope yung pinasa namin. Yan, so, ayun, hihingi kayo ng affidavit doon eh, dalawa yon. Dalawang affidavit yung magkaiba. Di ko lang, I'm not sure 300 or 301, 302. Basta ayun, dalawa yon. Dalawa lang yon affidavit. Ibibigay yun sa inyo kasi ika-guide naman kayo pagpasok niyo. Basta pagpasok niyo doon, magtanong kayo kung ano-ano yung mga ipapasa, ganyan. Tapos kung wala pa kayo affidavit, humingi kayo ng affidavit, ganyan. So, i-guide na nila kayo. Yan. Tapos, ayun, kailangan meron kayong dalang manuscript kasi i-check yan kahit na mapapaano. I-check yan kasi may dala kaming manuscript. Kasi may times kasi yung iba hindi chine-check pero yung iba chine-check. So, kailangan meron kayong manuscript kahit na hindi yun ipapasa. Ewan ko lang kasi may sabi na ipapasa raw yun pero ano, ang alam ko chine-check siya kahit hindi siya ipasa kaya kailangan must have na dalhin nyo siya. Yan, must have yan. So, manuscript na dinala namin is tatlo, ayan. Basta lahat yon dinala namin for 4 copies lang para sa ano, 'di ba? Tapos ayun, tapos kailangan pa magpasa kayo ng
Alam ko binibigay ito ng mga prof, sinasabi naman ng mga prof tsaka di ko lang sure kung pati yung sample kasi yung amin kasi nakahingi kami ng sample sa classmate namin. Oo, kasi nauna sila sa amin, yes. Pinakita rin naman, pero pwede nyo naman siyang makita sa PUP website. Basta, ayun. So, ito kailangan yung dalhin, okay? Certificate of Copyright Application, tsaka Record of Copyright Application. Yes. Tapos, label for CD. Yun yung label for CD burn. Yun yung ilalagay nyo sa CD burn ninyo. Ano yun, puro print yun. Meron yung mga format. Ibibigay naman ng mga prof ninyo yung mga sample. Kaya don't worry, guys. Tapos, ito pa, meron pa ditong is yung label for envelope. Ayan. Basta yung ilalagay nyo sa brown expandable envelope, yung brown long expandable envelope, yun yung ididikit nyo sa likod. Kaya may nakalagay na label for brown envelope, ganyan. Yun sa likod ng long brown expandable envelope, doon nyo siya ididikit. So, kailangan meron kayong tape. Yan, must have tape, gunting, tapos, ano pa ba? Basta, ayun lang yung naaalala ko. So, kailangan sa long brown expandable envelope, ang nakalagay lahat doon is, yung sinabi ko kanina, yung certificate of record of certificate of ganyan, tas label for CD burn, tapos yung label for envelope, affidavit na dalawa na binibigay galing PUP, pagpasok yung ibibigay yung pag sinabi nyo, ganyan. Tapos, CD burn, 3. Lahat yon 3 copies, guys, ha? Lahat yon 3 copies. Yon, kailangan ibibigay nyo yung 3 copies. Original, 'di ba? 3 copies ang maibigay nyo doon sa PUP main. So, mas better kung naka siya, yung copies colored lahat. Para sure, 'di ba? Kasi yun naman talaga yung ginawa namin na lahat is naka-colored. Ganyan. Kasi 3 copies ganun. Kailangan nila ng original nang hihingi sila. So, ayun. So, kung wala, kailangan magdala kayo ng manuscript for yung manuscript nyo kahit na, kasi for checking yun must have nyo yun, nadalhin nyo yun, na kahit hindi siya ipapasa, meron kasi doon na iba na chinecheck pa yung manuscript, yung ganyan. For lang din naman, 'di ba? At least, hindi kayo kulang-kulang, lahat dala-dala din nyo. Tapos meron pa kasing inaano doon yung sa CD burn, merong dapat ilagay doon kung magpapa-CD burn kayo doon, kung di pa pagpa-CD burn. So ilalagay ko sa CD burn is yung abstract, yung ganon. Tapos yung basta ibibigay ng prof sa inyo yung mga abstract kasi nakalimutan ko na kung ano yung nandoon. Basta yung nakalagay din sa abstract manuscript, yung certificate ba yun or appendices, ganyan. Basta, ayun, basta magtanong-tanong din kayo sa mga prof ninyo. Pero, kasi pag nagtanong kayo, ibibigay naman nila sa inyo yung mga kailangan nyo pang nakalagay doon sa mga ganyan. Pero, ayun yung naaalala ko, abstract manuscript, certification of, or yung appendices, ganon. Tanong-tanong kayo para hindi kayo mamali, 'di ba? Mas maganda magtanong pa rin kayo kasi ako that time nalilito talaga ako pero ayun yung 3 kasi ilalagay dun sa CD burn. Okay, basta sure na ako abstract 'yon, yung isa. So, ayan. Nagpa-CD burn na meron kasi kung di pa may pa-CD burn naman kasi dun sa UP Lagoon. Alam niyo yung pagbaba niyo ng campus, 'di ba, tatawid kayo. Tapos UP Lagoon. Dito sa may kabila, sa kaliwa. Bandang kaliwa, doon, lakad lang kayo, mayroon dong kulay white na building. Tapos, pasok lang kayo doon. Tapos, bungad yun ay may mga printing, may mga CD burn, pwede din kayo magpa-bookbind doon, ganyan. May pa-bookbind doon. Pero that time kasi, di kami nagpa-bookbind kasi ipapacheck pa namin sa library bago namin ipa-bookbind. So, ayun, maraming process talaga. Sobrang haggard ka talaga. So,
kailangan must have mo is magkaroon ka ng pera, pocket money, okay? Mas maganda kung ang pera mo is mga nasa, kung sakto lang kung di kayo maggagala, 'di ba? Sa'kin kasi parang nasa libo rin naman yon, ganyan. So, kailangan magdala kayo, 'di ba, ng pocket money. Siguro maximum 2K, ang minimum is 1.5, ganyan. Yung mga ano, ganun lang. For sa akin ha. Para, 'di ba, pag may sumobra, 'di ba? Pero kung magagala naman kayo, ay 2K above na yan, guys. Kasi kung maaga man kayo, 'di ba? Kasi yung experience ko talaga doon eh, na ano talaga kami doon, medyo nakapagpasa naman kami kaso medyo haggard ang sakit ng paa ganyan. So, hindi na kami nakapaggalagala. So, ayun. Tapos may pirma-pirma lahat kasi lahat yun eh, yung certificate of something. Yung iba pa yun na ibang certificate, yung lahat kayong members pipirma-pirma, tatlong copies din nun. Kaya mas maganda 'di ba na ayun nga na naasikaso niyo na bago kayo pumunta sa PUP Main. Para pagdating sa PUP Main, affidavit na lang aasikasuhin ninyo. O kaya, 'di ba? Pero meron naman kasing mga printing shop doon, tsaka may pa CD burn din. So ang CD burn is 70 to 80 pesos. Ayun yung price niya. Pero sa lahat-lahat ng tatlong pieces na CD burn is naka-total ata kami ng 250 pesos, ganyan. So, guys, kung wala naman kayong problema about sa printing, na print nyo naman lahat at nakapagpa-CD burn kayo bago kayo pumunta ng PUP, is mas okay, 'di ba? Mas okay yon, at least less gastos kayo. At least ang gagawin nyo lang is yung affidavit na dalawa na hihingin ninyo. Tapos i-fill up nyo yung form na yun. Tapos may documentary stamp. Dapat may documentary stamp kayo. Yun yung must have nyo. Documentary stamp sa affidavit nyo gagamitin. Tapos lahat ng nakalagay sa brown expandable envelope is 3 copies lahat. Yung tigti 3 copies yun para sure. Kaya lahat ng mga requirements na ipapasa ninyo, kailangan dapat dala ninyo. Walang maiiwan kasi napaka ng pamasahe doon. Malayo na, tapos haggard ka pa, 'di ba? Tapos yung pamasahe mo, palugi ka, ganyan. So, kailangan i-worth nyo na yon, worth it. Kasi, pagdating nyo doon, mabilis lang din naman yung process, guys. Mabilis lang din. So, siguro kapag nakompleto nyo lahat, tapos fill out na lang yung affidavit, maghintay na lang kayo ng mga 30 minutes or 1 hour, depende kung maraming doon. Kasi sa amin kasi naghintay din kami ng mga siguro alam ko 30 minutes to 1 hour yun, o kaya depende kasi may mga kasabayan pa kami doon. So maabot kami ng 1 hour, mga ganyan. Pero that time kasi mabilis lang, kaya siguro 1 hour o mga hours lang din naman kami naabot. Mabilis yung pag-asikaso. Kaya kung mag-aasikaso kayo, kailangan complete kayo bago kayo pumunta doon. Ganyan. So pagkatapos nun, ayun, pwede na kayong umalis. Mabilis lang din naman yung pagpaprocess nung nasa loob nun, yung nag-handle doon. Kaya, ayan. So, kung wala kayong problema, siguro it takes 1 hour na lang yon, ganon. Kasi sa mga ibang kagrupo, wala namang problema kung affidavit, pasa na lang doon, 'di ba? Affidavit lang yung kukunin, 'di ba? Tapos ipasa na, 'di ba? Na lang yun eh, 1 hour na lang yun eh, waiting ka na lang na ma-check yun, tapos kapag okay na lahat, pwede ka nang umalis, ganyan. So, ayun lang guys. So, sana may natutunan kayo sa mga tips ko. At sa pag-uwi rin naman. Kasi ang alam ko, ang transportation fee na magagastos ninyo is 500. Balikan na yon. Tapos yung foods, syempre, nakakatakam din naman yung mga foods doon. So, kailangan meron kayong pocket money. So, mas maganda nga kasi na-suggest ko sa inyo na kailangan libo talaga pataas yung pocket money ninyo, para if ever na maggala kayo o gumastos kayo doon, 'di ba? At least hindi kayo nakakaano-ano kayo, 'di ba? Nakakaluwag-luwag kayo that day na pupunta kayo. Hindi kayo kulang-kulang sa 'di ba,
mga ganon. Basta yun na yun. So, ayun, pag uwi naman, wala na, kung uwi naman kayo agad, wala din naman problema kasi ganun, yung train station na pinuntahan ninyo is ganun din pabalik. For secure naman siya safe na pag pumunta kayo doon, better to ask the authority, ganyan. Yung mga authority, mga ano, mga guards, ayan, mga traffic enforcer, yan, diyan kayo magtanong-tanong. Yan yung makakatulong sa inyo kasi doon kami nagtanong-tanong. So, ayun lang guys. Sana may natulungan ko kayo kung paano pumunta sa PUP at mag-asikaso ng copyright for research as first time experience ko as a student na magpapa-copyright doon. Yan. So, ayun lang guys, sana natulungan ko kayo sa pag-aasikaso for the first timer dyan na mag-aasikaso ng pagpapa-copyright. So, ayun lang guys. Bye-bye!